Kaugnay ng Tigil Pasada, makakausap natin si Transportation Undersecretary Timothy John o TJ Batan. Magandang umaga po, Yusek Batan. Yes, magandang umaga po. Yusek, may plano po ba ang DOTR na makipag-usap sa piston ngayong araw? Ano po yung balak nyo para pigilan yung kanilang strike na magsisimula ngayon? Holiday rush pa naman po ngayon, Yusek. Opo, tama po na holiday rush po at sana nga po ay hindi na ituloy itong transport strike at tigil pasada. Ngunit patuloy naman po ang pagiging bukas ng kagawaran ng ating LTFRB at ng Office of Transport Cooperative upang makipagdialogo po at makipag-ugnayan sa mga grupo po na lalahok dito sa ating transport strike. Kung hindi po sasali ang piston dito sa PUV modernization, may epekto ba ito sa transportasyon? Magkakaroon ho ba tayo ng krisis sa transportasyon? Dahil siyempre sinasabi ho ng grupong piston na malaki yung grupo nila. Hindi po natin inaasahan na magkakaroon ng krisis. Una po sa lahat, kung maalala po natin, nagkaroon na rin po ng ilang mga transport strike ukol po dito noong Nobyembre, noong pong Oktubre, noong Hulyo at noong Marso. At nakita naman po natin na kahit na po magpatuloy itong pagpapahayag ng ating mga kasamahan po sa ilang mga transport groups, ay kaya naman pong punan ng ating transportation system ang pangangailangan ng ating mga commuters. Ayan po ang dahilan kung bakit tayo po ay nakikipag-ugnayan halimbawa po sa mga local government units na nagbibigay po ng dagdag na mga sasakyan. Nakikipag-ugnayan po tayo sa MMDA upang maitutupok po kung nasaan po yung mga maaaring maapektuhan ito pong transport strike at agad-agaran po tayong tumutugon at nagpapadala po ng dagdag na mga sasakyan. Apo, Yusek, as we speak, ilan na ho ang ilang porsyento na po ang sumusuporta dito sa PUV modernization? As we speak po, nasa humigit kumulang 70% na po ang consolidated na mga units na nakikilahok dito po sa ating PUV modernization. No less than our president po, si President Bongbong Marcos, ang nagpangayag na 70% na po ang sumusuporta dito sa programa natin at napapuno na po talaga na ipagpatuloy itong modernisasyon ng ating transport sector at kung kaya't nabanggit po ng ating mahal na Pangulo na panahon na po na ang welfare po, ang nakakarami ay hindi po makompromisa na ngayon. Apa, Yusek, pagkatapos po ng December 31 deadline ng PUV consolidation, ano yung mangyayari doon sa mga traditional na jeep? Pwede pa silang bumiyahe o sila ay huhulihin na kapag nakita pa sa mga kalsada? Klaruhin lang po namin na ito pong December 31 deadline natin, ito po ay deadline para sa consolidation. Ito po yung deadline para po mag-modernize yung consolidated operators. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig pong sabihin yan ay by December 31, kailangan lang pong magsumite ng aplikasyon ng ating mga operators, drivers, at yan po ay magbibigay na sa kanila ng kakayanan ng tuloy pong mag-operate ng 2 to 3 years gamit po ang kanilang traditional jeepneys at meron po sila lugit na 2 to 3 years para po mag-modernize to a modern jeep. So, napakahalaga pong klaruhin yan dahil po nagkakaroon ng misunderstanding na December 31, by January 1, wala nang traditional jeepney. Meron pa rin po traditional jeepney sa January 1, ngunit kailangan po na makisaki na, sumama na po sa isang kooperatiba, isang korporasyon, ang ating mga operator driver dahil nga po sa ating December 31 deadline. Okay. Maraming salamat po, Transportation Undersecretary Timothy TJ Batan. Magandang umaga po sa inyo. Merry Christmas po. Magandang umaga din po and happy holiday. Merry Christmas talaga. Merry Christmas po. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.